Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at eto pag-usapan po natin ngayon mga sangka. Itong post ni Senator Joel Villanueva na nagulat po ako kasi maganda naman sana yung post, no? Maganda po yung kanyang sinabi pero pinagtawanan po ng marami. So ano meron mga sangkay? Okay, pag-usapan po natin ito. Anyway, shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nandito ngayon, na patuloy nag-aantabay, patuloy po nanonood sa atin, no, mula po 2017 up to now. At marami na rin po ang nadagdag mga sangkay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-react lamang po tayo dito, no? Ay, sa mga hindi pa po pala nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so, ito nga po ang nangyari. Ito po yung post ni Senator Joel Villanueva, mga sangkay ngayon, na kung titingnan po natin, maganda naman po sana. 'Di ba? Maayos po mga sangkay, wala naman pong problema. Pero, ang nakakagulat dito, kasi sabi dito, nakikiramay po tayo sa pamilya ng mga biktima ng nangyari nga po doon sa San Jose National High School sa Tacloban. Hindi po dapat nangyari ang ganitong karahasan sa loob ng ating mga paaralan. Ang ganda sinabi niya. At ito, basahin po natin saglit yung kanyang dito mga sangkay, sinasabi. This is a reminder that protecting our children requires vigilance inside and outside the classroom. As authorities dig deep into the incident, we must also take a hard look at the various factors influencing the behavior and well-being of our youth, including their exposure to harmful content online. Ito po yung kanyang sinabi mga sangkay, no? At maganda, no? Mahaba-haba mga sangkay yung kanyang sinabi, pero wala po siyang ibang binabanggit dito, kundi, kumbaga, sabi pa nga po niya, our schools must remain places of learning and security. Ang ganda, di ba? Maganda po yung kanyang sinabi, but, ito na nga po. Dito na po tayo. Marami sa mga nag-react. Ayan po, 48,000. Ayan, kita nyo ba mga sangkay? 48,000 po. Puro tawa. At mayroon pong 948 na likes. Ayan. Tapos may heart na 600. Mas marami pa po ang galit, yung angry na reaction, kaysa po mga sangkay sa yung heart na reaction. So bakit kaya ganon mga sangkay? Bakit po tila baga bigla pong pinagtatawanan ngayon si Joel Villanueva? Ano ba ang meron mga sangkay? No? At magbasa-basa po tayo ng komento. Maganda sinabi niya no? Para po sa proteksyon at kumbaga reminder na ang schools ay lugar na dapat payapa, may seguridad at lugar ng pag-aaral o karunungan mga sangkay. Sabi naman sabi po nitong Christopher Alura, ayan po, magbasa tayo ng mga komento. Hindi ko na binasa, boss. Naghaha na lang ako. Bakit? Ba't di mo binasa, boy? Bihira. So ito, may nag-comment si Ishana. Kunwari, concerned siya. Ba't puro negatibo? Ito inol ko na yung comments para makabasa man lang po tayo ng positive, no, about po sa post niya, mga sangkay. Kasi sa ano pa lang, sa mga reaction is negative na Acquitted of the case, sabi po niya dito. Sabi nitong, ito, halatang pangalan pa lang, Ning Max. Tapos yung niya, kabayo, profile picture, halatang lang to, dump account or let's say pakawala ng kung sino man. Sabi naman po ni Lensky, public servant is not to be served but to serve. Ang ganda ng sinabi niya mga sangkay, pero hindi ko alam kung paano po i-relate ito sa post. Okay.
Wala na sa hustisya, sabi dito ni Arlene, wala na hustisya yung ikaw nga umanib sa mali. Sabi dito. Ewan ko ba mga sangkay, kapag ka nasa kabila ka, sasabihin naman ng kabila, ng nakakaharap mo na, ito siya, sumasanib na sa mali. Pag kumampi ka naman sa kanila, sasabihin din ng kabila, mga sangkay na, itong si Joel kumakampi na sa mali. Parang parehas tama no? Sino kaya tama sa kanilang dalawa, sa kanilang grupo? Alam nyo kasi, pagdating sa awayan ng mga politiko, no? Sa politika, mga sangkay, medyo ano tayo dyan, medyo hindi tayo nakikigulo, no? Ano lang tayo, nagdi-discuss lamang po tayo. I remain, no? Mas maganda, neutral po tayo sa mga gulong to, mga sangkay. Basta, tayo po ay pro-government, sinusuportahan po natin ang administrasyon ni PBBM. Pinapakita po natin yung mga project ngayon, mga sangkay, ng kanyang pamahalaan. By the way, wala po ako ngayon sa ating studio. Nandito po tayo, nagbabakasyon, mga sangkay, sa somewhere in the Philippines, no? At medyo maganda buhay dito, no? Puro nature lamang yung mga nakikita po natin. So, pampakalma. Pero syempre, hindi po natin kakalimutan na gumawa ng content para po ma-update kayo. Kasi ito po yung passion natin, maibigay po sa inyo yung mga information na dapat po ninyong malaman. At syempre, may kasama po doong reaction, mga sangkay, tungkol po sa mga nangyayari. Okay. Ito, sabi po ng isa namang nag-comment, sabi ni Kylie, yung tawa reaction ang nagdala. Oo nga, sabi po niya dito, ayan po, yung tawa daw yung reaction yung nagdala. Kasi yung tawa din naman, 51, ilan ba yun? 48,000 yung tawa eh. Hindi ko nga alam bakit ganun eh. Okay. Sabi naman ni Davidson Rudas, nakikiramay din kami sa iyo, Joel, kasi last month mo na yan. Bakit last month? Ano last month? Huwag kayong mangarap na makukulong si Joel, malabo yan. Alam nyo naman na siguro nangyayari. Ito, may maganda atang comment, mga sangkay. Ito, maganda to. Sabi po ni James Rald Calamba. Ito, sabi niya, mental health, sir, that's good suggestion, sir. But for me, the best things to pass in our laws is to allow the Bibles inside the school, sir. Sometimes a lot of head teachers refuse the offer of some pastor to conduct the Bible teaching inside the school. Ayan, mga sangkay, maganda yung sinabi po niya. Gusto ko rin pong pag-usapan po ito sa Sangkay Revelation, sa isa po nating YouTube channel, yung patungkol po dyan. Kasi maganda po na ang Biblia, no, na ituturo sa loob ng eskwelahan. Kasi ang Bible is more on yung gospel ng ating Panginoon, nagtuturo po talaga ng kaayusan, pagiging mabuting tao, pagiging mapagmahal sa kapwa, no? At sana po, mga sangkay, ganun na lamang pong mangyari, papasukin din po yung mga, ito ang suggestion ko dyan papasukin yung pagtuturo about sa Bible, mandatory, lahat ng school, dapat may ganun, diba? Then, may mga activities about dyan, tapos ano pa, maglagay po ng mga pulis sa loob po ng eskwelahan, o sa labas, kahit sa labas, mga sangkay, para mga pulis talaga nare-responde at any moment, kasi we don't know. Tandaan po natin yung panahon po natin ngayon, masyado na pong malala. Alright, so, well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.